Yo, magandang hapon. Hapon na nga po. Ayan, magandang araw po. Dito tayo nagdaan sa may, dito madalang na yung upo. Konti na lang. Ito. Ayan po yung ating pipino. Laki na. Patataban bukas yan. Pagkayari nung yung pinapataban nga po nila, may nagpapataba ron sa sili at saka sa sitaw. Hindi nila natapos kahapon. Then may namimitas po ng sitaw dito. So ako, pitas tayong sigarilyas. Bukas pipitas ng upo uli. So tignan natin sigarilyas, baka meron, sayang. Tagal hindi na pitasan ito eh. Kumulang ata yung iba. Wala ata, wala. Maliliit po. Marami mga maliliit. Busy po sila ngayon. May nagpapataba, may harvest. Wala. Madalang pa mga katongs. Si Babo. Pangit sa sigarilyas eh. Yung nag-aabot-abot, nagpapatong-patong, kaya hirap siyang magpuan ng bunga. Tinanim lang namin ito, madalang eh, nag-aabot din.
Wala tayong na harvest. Ayan na harvest natin. Konti. Tino natin. Uy. Tataba na. Kaso nagpunggos yung dahon. Kailangan natin ng pungguran. May punggos pala. Taba tayo yung tsaka bomba. Okay, magtinor na lang tayo ng sitaw. So ito na yung napitas nila. Yan, konti na lang din. At papalipas na rin yung sitaw natin. Kahapon nung nagbiyahe kami parang Jay, habang naghihintay kami sa truck, sinilip ko yung listahan nito, yung harvest, kung nakailan harvest na. Nagsimula po pala kami mag-harvest dito October 30 sa may sitaw. Yung unang harvest namin naka 9,000 or siyam na bundle. October 30, ngayon po ay December 2. So halos isang buwan na mahigit. Si Dekwan na po 32 days. Ibig sabihin sa loob ng 32 days na po kami ma-harvest. So pagitan lang kami ng isang araw sa harvest ng sitaw. Pang-harvest na tayo ng D6 harvest mga katong sa sitaw. Yung upo nauna lang ng isang harvest yung sitaw, kaya yung upo meron ng 15 harvest tayo sa upo. Ngayon pumunta naman tayo dun sa naging sales ng upo at saka sitaw. Ganito po yung mga katong sana. Nung last 3 harvest na deliver ng truck, after ko pong huminto sa pagdi-deliver gamit ang kolong-kolong, nakatatlong harvest na kami. Nakatatlong deliver na din si paring Jay. Yun nga po, nung isa yung kasama ko, tapos yung dalawa yung wala po ako kahapon last. Yun, yung kasama ko kahapon yung isa, tapos yung dalawa yung wala pa ako dito sa farm. Bali nakatatlong deliver na si paring Jay sa Sangitan after po yung kolong-kolong. Ako naman po naka 7 deliver buhat nung huminto si paring Jay naman, nung si paring Jay naman nagkasakit. Ako naman ay naka 7 deliver na. So yung dalawang deliver na nakuha ko ni paring Jay yun, na kumbaga nakakuha niya yun, na kolekta. Yung 5 deliver ko po na hindi na naipon sa akin, na hindi nakuha na ni paring Jay, yung 5 deliver lang po yun. Nagbenta po ako ng ng 107,000, almost 110, 107, 107,000 mga katungs. 5 harvest lang po na sitaw yun at saka upo. Ngayon nung dumami yung upo, yung 3 biyahe ni paring Jay, 3 biyahe ng truck, yung huli na yan. Nung una nagbenta si paring Jay ng 32,000, tapos yung pangalawa yung nag 120, ang na-harvest nila 120 bundle na upo, bumenta po ng 48,000.
Tapos kahapon nasa 31,000. So yung tatlong biyahe ng truck na yon, nagtotal na po ng kanyon halos 110,000 kasi isang 32, isang 48 di 80 at saka 31, halos 111,000. Tatlong biyahe lang po yun, upot sitaw lang. Ayan. Pero may halo na rin yung iba, may paunti-unti lang yung sili, tatlong bundle ganon. So pero kung titingnan nyo po yung upot sitaw, yung biyahe ni paring Jay na tatlong biyahe na 111,000, tapos yung biyahe ko na 5 biyahe na naipon sa akin na 107,000, tuwirin nyo po magkano na, halos 220 plus yung nauna pang 2 biyahe ng kolong-kolong na narimit ko kay paring Jay. Doon lang po nasa 250,000 na. Ilan harvest po yun? Bali 7 sa akin, 3 kay paring Jay, 3 sa truck. So 10 harvest, upot sitaw, bumenta ng 250,000. Yung 10 harvest po na yun, nasa loob lang po ng 20 days yun. So di ba napaka laki ng binigay ng halos 300,000 na yung binebenta ng upot sitaw na yan mga katongs. Kasi yung 10 harvest lang 220 na, nakaka-16 harvest na po kami. So halos nasa 300,000 na. Kaya ang laking binigay ng pera ng ng upo at saka ng sitaw. So hindi man tayo tumama sa ampalaya, medyo nakakuha naman tayo, nakabawi sa sitaw at saka sa upo. Bukod doon sa yun nga, yung nag-harvest tayo, nagsimula ako nagbiyahe ng kolong-kolong, unti-unti lang po na pipitas na sa 5,000, 7,000 ganon. Yung unang harvest na 6 na harvest na ito mga katongs, puro laksa. Kung natatandaan nyo, lagi tayong ma-harvest ng unang harvest na ito 9,000, yung pangalawa 15, tapos yung pangatlo nasa 17, yung pang-apat 20, halos nag-20 to 20, 2 laksa. Tapos yung pang-5, yung nagsimula na akong bumaba, pero hanggang laksa pa rin, nasa bumaba ng 17, bumaba ng 15, bumaba ng 13. Yun po yung unang harvest, kaya lang medyo mababa ako presyo pa nun. After nga pong dumating yung bagyo, dumaan yung bagyo, medyo humina ni harvest 1, hindi na nakakalaksa, pero sulit na may presyo, nasa 200, 230. Kahit na hindi na lumalaksa ito nung huli, solid pa rin yung solid yung benta, solid yung presyo. Kaya nga ang laki ng binigay ng sitaw talaga at saka ng upo na yan. Ayan, naging tulis na yung bunga niya. So, ganun talaga pag palipas na. Pero mahal pa rin niya mabibili, kaya na ganyan. Nung nakaraan ganyan na rin, nakita ko nabenta pa ng 120, nabibili pa. Okay, good morning. Ayan, harvest ulit ng upo. Ayan, good morning po.
So ayan po mga katamsan, ginagawa ko malunggay at saka tanglad. Ayan, shoutout kay Tito Josie. Mahaga't hapon yan, maga pagkagising, tapos sa gabi bago matulog. Ganda na ng sili, oh. Kapal na ng bulaklak. Kaya lang bukas siguro kami pipitas dito bukas, tapos sa susunod na sa Maklawa kanyan, sa Maklawa ang biyahe. Yan po, namimitas sila ng upo at naghahakot. Wala na, paurong na rin yung yung natin, upo. Mahahakon pa yan. Sabi ko nakakalabig 5 harvest na gyan eh. Kalalaki. Titinor tayo. Sandaan. Sandaan yan. Opo. Dami na naman yan. Upo. Ilan na yan, Greg? 5. 15 na rin. 15. Ala nang ako tindan? Ha? Tayo meron atang kulang 100 ulit. Tatlong dikit.
maamoy. Parang mga kulig yung upo. Okay. One, two, three, four, five, 6, 93. 93? Ah. Ganun din no? Pare. Hindi, puro good naman yung pare. 93 at saka 36. 38 tata yung sitaw ano. Okay, ayan. Biyahe na nga po nila. So si Bato pinasama ko sa biyahe kay Paring Gay. Nagpapataba kami dito ni Greg sa Siling Taiwan. Isa nabaktawan. Ayan nga po yung Siling Taiwan. Dito nila tinanim sa pagitan. Kasi plano kong balagan to ng ampalaya dito. So yung 15 tray na Siling Taiwan na yan, dito natin pinatanim. Babalagan natin ang ampalaya dito sa pagitan para at least magbabalag tayo ng ampalaya ngayon dito. Magbabalag pala tayo dito para sa ampalaya, tapos sa susunod pwede natin, ito ang tataniman naman natin, yung pagitan, para 2 beses tayo mag-ampalaya dito. So pagka nakaluwag-luwag na tayo sa trabaho dito, kasi ayun, tulad nun, nandun sila yung mga kapatid ko sa may pipino. Pinatatanggal ko na yung puno ng mga sili do kasi nasisilong. Tapos pinababawasan ko ng dahon yung mga upo para maarawan yung pipino. So pagkayari namin magpataba dito sa Taiwan, doon naman kami magpapataba sa pipino. Ganda ng sili natin dito, lumapal na, panigang. Yung pipino natin dito malalaki na, babalagan na rin namin ito eh. So letting na lang ikakabit dito kasi kumpleto na ito, may mga tali na rin ito. Ayan. Ayan, may balbas na yung pipino. So ayan, siguro ginaglaskato ng puno na sili dito para mawala na yung sili. So yan, ito muna gawain dito. Pagkayari natin balagan yan, dadamuhan nila yung sitaw at saka gagambulan. Pagkayari nun, tsaka lang tayo makapagbalag dito para makapabili na si Paring G ng buto. Okay mga katong, ayan, bali nagpapataba na nga po kami dito sa pipino. Tapos na tayo magpataba dito sa Siling Taiwan.
Tapos nandito rin sila kuya tsaka sila utol kong isa. Natapos na nga po nilang putulin yung puno na sili. Tapos ngayon ginagrass cutter na lang ni kuya yung gilid ng pipino. So yung isa nga kapatid nagkakabit po ng letting. At si Greg ang nagtututok ng pataba. Katatapos lang natin magpataba mga tong sa time check natin ay 5:35. Ayan o, umuulan doon papunta rito. Sana ay bumaksak dito. Pero kausap ko pala si Sir Archie, yan, shout out, na nasa Hacienda. Lakas daw ng ulan doon. Oo, papunta na rito. Kasi mainam yan ng matubigan yung mabasa, dilig yung mga bagong pataba. Tapos itong panigang natin kailangan pa patutubigan talaga ngayon hapon to. Kaya lang nalanganin kami dun sa pagpapataba sa pipino So sakto yung pagka binuhos yung ulan. Ibuhos sana, ayun, umaambon na. Ayan, shoutout nga po pala kay si Sir Rufino Buadilla. Yan, Rufino Buadilla. Shoutout po, taga Ago La Union. Yan, maraming salamat po sa inyo sir sa inyong panonood. Pitasin bukas to nasa kulang sa tubig. Bumuhos sana humangin. Ulan sana na malibre sa trabaho bukas para iba magawa, mapagbalag sila dun, lahat sila magtatali. Kasi kung di ulan, magpapatubig yung isa, makukuhan tayo, mababawasan sa pagtata dito sa pipino. Okay, ayan mga katong, ang presyo ng upo natin kanina pala 1.22. So naka kulang 30,000 pa yung biyahe ni Parang J kanina. So maganda pa rin po yan. Every other day lang po yun. Kaya lang lalo na sa bunga yung upo natin. Malaki na i-atras nito sa susunod. Sana ako ganun nakikita ang nakalawit, maliliit. Tapos yung sitaw ganun din, naka 3.6 na lang tayo kanina, ay 3.8. Tapos mga tulis na yung dulo. So maraming salamat at kahit pa paano laki ng ibinigay nila. Ayan, meron pa naman pala.
kahit pa paano harvest pa tayo. Siguro ito nasa kuha na to di size ay 15 to 16 harvest yung upo. Okay, wala na yung hangin, nilipad ang ulan.